Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Will Pangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 232 ng Ride On Ministry, araw po ng Biyernes, November 13, 2020. Yes, ang Ride On Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed invoke your presence into our midst, praising you, worshiping you, uplifting your mighty name. O Heavenly Father, in Jesus Christ, may you be with us through the presence, the power, and inspiration of your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes. Amen sa ating Panginoon at tayo po ay magpuri sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. Alam niyo ho ay napakaraming naapektuhan ditong bagyong Ulysses dito sa bandang Luzon, partikular sa mga sobrang tinamaan dito. Kaya't isang araw ng gabi hanggang kagabi ay wala ko talagang power ng Meralco at gayon din ng internet. Pero salamat sa Diyos ay kagabi ay naibalik din ng kuryente. Pero sa ibang mga lugar ay wala pa hong kuryente, lalo na po sa mga talaga namang sinalanta at sila'y baha pa rin. Magbahanggang sa ngayon. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Yes,
amen at amen sa Panginoon at tunay nga po na ang ating Panginoong Hesus Kristo, our Lord and Savior, our Messiah, ay tunay nga naman na siya ho ang pinakamatibay na batong masasandigan natin sa anumang panahon, pagkakataon at sitwasyon ng ating mga buhay. He will always be our rock and salvation. And because of that, we need to continuously magnify, praising and worshiping the name of the Lord Jesus Christ in spirit and in truth. Kaya Panginoong Diyos, pangunahan niyo kami sa aming gawain. Sa umagang ito, bagaman marami pa rin ang walang kuryente, internet, dahil nga sa hagupit ng bagyong Ulysses. Pero salamat o Diyos na kung saan ay ikaw pa rin ang siyang nagpapaabot sa amin ng tunay na kapahayagan ng iyong pagmamahal at malasakit at pagliligtas. Marapatin niyo o Diyos na kung saan ikaw ay aming mawalhati ng tunay, na ikaw ay patuloy namin panaligan, sampalatayanan, at ikaw ang siyang maghari lagi sa amin, maging sa inyong mga salita na nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin. Sa pangalan mo, Hesus Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Ang atin pong biblical passage, aralin bilang debosyon natin sa umagang ito, ay masusumpungan natin sa karugtong ng ating tinatalakay na series sa unang aklat ni Juan, na kung saan ay nasa kabanatang 4 na tayo, talatang 7 hanggang 21, na kung saan ang passage na ito ay binabanggit ng sumulat na ang Diyos ay pag-ibig. At yan ho ay ang katotohanan. Kaya maging sa The Gospel of John at nitong kanyang isinulat, na kung saan ay ang pinakabuod ng mga ito ay ang pag-ibig ng Diyos, na nahayag sa pamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin at tagapagligtas. Ayon sa talatang 7, sa sinabi ni Apostol Juan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Sa bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. At doon sa talatang 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan po ay totoo. Pero
nararapat lamang na sa tuwid-tuwin ay napaalalahanan tayo patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At gayon din na tayo po ay mayroong pagsasang-alang lagi na kung saan ay nararapat lamang na tayo ay magpatuloy na nabubuhay na merong pag-ibig sa Diyos, pinakauna sa lahat. Kay Jesucristo at gayon din sa Kanyang banal na Espiritu. At ang Kanyang mga salita na patuloy na nagpapaala-ala sa atin kung gaano tayo kamahal, kaibig ng Diyos na ito. Kaya nga ho, ang mga palatandaan o kapahayagan ng pag-ibig ay hindi lamang yung pinakaunang napakahalagang dalawang kautusan ni Jesus. Naibigan natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, lakas at kaluluwa. Kundi ganon din na ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Sapagkat sa ganyang pamumuhay na pinangigibabawan ng kanyang pag-ibig, pinaghaharian ng kanyang banal na Espiritu, ay hindi ho mahirap na umibig sa Diyos at gayon din sa kapwa. Excuse me po. Na kung kaya dito ho nakikilala ang estado, kalalagayang espiritual pamumuhay ng mga tao, lalo na ang mga mananampalataya sa Kanya mismo. At diyan, tunay yung sinasabi ni John na anak tayo ng Diyos sapagkat umiibig tayo. At dahil tayo ay umiibig nga sa Diyos at gayon din sa ating mga kapwa, ay dahil sa ating intimate na ugnayan kay Jesus Christ mismo. Kumikilala tayo sa Kanya, nananalig tayo sa Kanya, sumasampalataya tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Sa anumang panahon, anumang pagkakataon at anumang sitwasyon natin sa buhay natin. Kaya nga diyan din na nakikilala ang mga hindi kumikilala sa Diyos at gayon din sa Kanyang kapahayagan. Dahil sa kawalan o kakulangan ng pag-ibig sa Diyos at gayon din sa kapwa. Lalo na sa panahon na ito, hindi lamang panahon ng global pandemic, panahon na kung saan ay naging sunod-sunod ang mga bagyo na dumating sa ating bansa. Hindi pa natatapos yung epekto ng nagdaang bagyong Rolly. Kailan lang?
na kung saan ay tinamaan ng husto ang Bicol region, lalo na ang Catanduanes, Albay, Camarines Sur, at iba pang mga lugar na hindi pa sila nakaahon magpahanggang sa ngayon. Pero eto, na bagyong Ulysses ang dumating sa atin at nasa West Philippine Sea, na kung saan ay napakalakas ang hangin. Gayon din ang ulan. Maraming nagbagsakan na mga punong kahoy. Meron nagkaroon ng mga erosion. Natumba ng mga poste ng kuryente. Naapektuhan ng mga establishmento, mga tahanan, mga ari-arian, mga pananim. Hanggang sa ngayon ay talaga namang meron pa rin mga baha na nangyayari. Ika nga sa balita ay mas matindi itong bagyong Ulysses kaysa yung nagdaang bagyong Ondoy. Ayon sa mga taga Marikina, na kung saan ay halos ang kabuuan ng Marikina ay binaha at matindi yung lalim at lawak ng baha magpahanggang sa ngayon. Meron din binaha bandang Bulacan, Pampanga, Laguna, Cavite, meron din lugar, at mga iba pa. Kung ating napanood at mapapanood natin ng mga hibik, mga panaghoy ng ating mga kababayan, na kung saan ay sumisigaw ng tulong, ibinabahagi ang kanilang malungkot na karanasan. May mga umiyak, may mga natataranta, merong mga hindi inasahan na ganito katindi ang dating at bagsik ng bagyong Ulysses. Kaya nga sa ngayon ay marami pang lugar na walang kuryente, internet. Maraming hindi na isalba na mga kagamitan, ari-arian. Maraming hindi nakahanda ng pagkain. And of course, yung kanilang naranasan na traumatic experience because of this typhoon. Pero salamat na lang ang espiritong nananalaytay sa isipan, puso at buhay ng mga Pilipino ay nandun lagi yung tapang na sa panahong katulad niyan at maging pagkatapos ay nandun pa rin yung tapang na hindi nawawalan ng pag-asa, bumabangon. Maring ang mga iba ay nagtatanong, nasaan ang Diyos? Nasaan ang kanyang pagmamahal at malasakit? Sa panahong ganito, may mga nagtatanong na kung saan ay galing ba sa Diyos itong mga bagyong ito? Tanong na ang mga ito ay gawa ba ng Diyos? Mga tanong na
Kung makapangyarihan ka, Diyos, patigilin mo ang ulan. Pero alam ninyo, kapag ang kalikasan ng siyang kumilos gumalaw, maging sa inaasahan o di inaasahan na sitwasyon, ay nangyayari ang mga ganito. Hindi na bago sa atin, sa ating bansa, sapagkat taon-taon merong dumarating na mga bagyo. Pero sa gitna at sa kabila ng mga nangyayaring ito, para sa akin, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay sumasa atin. At naroroon pa rin ng walang patid, nagpapatuloy na kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na yan sa panahon na ito ng kalamidad ay diyan nakikita kung gaano ang tao sa kanyang kalalagayan, sa hirap man o ginhawa, sa meron man bagyo o wala, sa meron mang kalamidad o wala. Diyan ho nasusubok at nakikita kung ang tao sa kanyang kalalagayan at buhay ay mananatili pa rin siyang naniniwala, nananalig sa Diyos, kay Kristo Jesus, gayon din sa kapangyarihan at magagawa ng banal na Espiritu. Tignan na lamang natin yung sitwasyon na kung saan ang mga bagyong ito nawala na ngayon sa Pilipinas, bagaman may hakupit, ay hindi ho naman umabot ng 1 linggo o kaya 1 buwan o kaya tuloy-tuloy na 1 taon. Di ho ba yan ay napakalaking blessing ng Diyos sa atin? Yan lamang humupa na ang malakas na ulan at hangin. Yan lamang pumalma na ang dagat. At gayon din ang mga punong kahoy. Yan lamang nakikita na natin ang bawat sinag ng kanyang araw. Di ho ba sapat-sapat na blessings at kapahayagan ng Panginoon sa kanyang pag-ibig, kabutihan at malasakit sa ating lahat? Kaya nga ho, bahagi sa buhay natin na tayo po'y nakakaranas ng mga sitwasyon na kahit ayaw natin, nangyayari. Even the time of Jesus Christ, even in the Old Testament, New Testament, nangyayari ho ang mga kalamidad, nangyayari ang mga pagsubok. Pero ang mensahe ng ating Panginoon sa mga sitwasyon na ganun, huwag kayong matakot. Sumainyo ang kapayapaan. Huwag matakot, sumainyo ang kapayapaan. Bagaman normal din na nakakaranas tayo, nakakaramdam ng takot,
At nayayanig din yung kapayapaan na sa ating puso at isipan at buhay. Sapagkat tayo ay tao with different senses, reactions, and different way of responding to whatever situation we are indeed experiencing. But with all of these diversified situations, at the center and the totality of His existence, naroroon lagi ang Diyos. Naroroon lagi ang Diyos. Na matibay na bato, matibay na kaligtasan, nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Bagaman bahagi din sa buhay natin na kung saan may panahon, nag-aalay tayo ng buhay o dili kaya'y naiaalay ang buhay natin. Para merong maisalba. Yan ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Kaya nga doon sa talatang 9 ayon kay John, inihahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Tunay nga naman na yan ay nangyari. At yan ay patuloy na mangyayari. Na mararanasan ang banal na presensya ng Diyos na ito sa pamagitan ni Kristo at gayon din ang isinugong banal na Espiritu, so that we may indeed continue to live to the fullest, experiencing Jesus, experiencing His words that will provide the necessary hope amidst of hopelessness, amidst of pain and sorrow, amidst of what we had experienced. Dito rin, sa Bacoor City, Cavite, dito nga, ang dating dito ay mas malakas yung bagyong Ulysses kaysa yung bagyong Rolly. Na kung saan ay nagtumbahan din mga punong kahoy, bagaman hindi naman lahat. Yung mga tinanim kong mga papaya ay tumumba. Saging tumumba. Maraming naputol na mga sanga ng punong kahoy. Sangkatutak na mga dahon sa mga daan. Kaya nga kahapon ay kahit umulan, nagpuputol na ako ng mga sanga na putol. At gayon din, kahapon hanggang ngayon, bago mag-ride on ay walis-walis dito, walis-walis doon, at nawalisan naman yung napakaraming mga dahon. Kaya nga ho, mga kapatid at mga ka-ride on sa ating Panginoon, sa gitna ng ganitong sitwasyon, blessed pa rin tayo. Pinagpala pa rin tayo ng Diyos because we have this life that we are enjoying. Alam niyo kahapon ano po? Yan bang dahil araw-araw kong nagra-ride on ministry,
Simula ng isang gabi, wala ng kuryente, wala ng internet. At kagabi lang, bago mag-alas 9, ngayon nagkaroon ng kuryente ng Meralco at internet. Sabi ko, nakakamiss yung nagra-ride on araw-araw. Sabi ko kay Mrs., ano kaya mag-ride in na ako, mag-live na ako kahit na hating gabi. Manalangin lang. Pero hindi naman nangyari, kundi nanood ng mga dyan sa video karanasan ng mga kababayan natin. Na kung saan ay lampas ng tao, merong lugar na ganun kataas yung tubig ba? Iba hanggang dibdib. Napakaraming mga lumitas. Yung iba ayaw umalis, yung iba nasa tuktok na ng kanilang bubong. Meron namang iba na kung saan ay dala-dala ang kanilang maliliit na mga sanggol. Napakalungkot na sitwasyon. Pero sa gitna at sa kabila ng ganyang sitwasyon, kapag naiisip pa rin natin at nararamdaman pa rin natin kung gaano katindi at nagpapatuloy ang pag-ibig ng Diyos. Tayo na mga Pilipino ay naging likas na sa ating mga damdamin at isipan, pananaw na kung saan ay meron pang buhay. Merong pag-ahon pa. May mga biyaya pang ipagkakaloob ng Panginoon. Hindi nakakalimot ang Diyos. Ibig sabihin nun ay napakaganda yaong tayo po ay patuloy na nagiging positibo ang ating mga pag-iisip, pananaw at damdamin. Being in tune with God's thoughts and feeling. Being in touch with Him all the way. Sabagat sa bawat sitwasyon ng ating buhay, nandyan pa rin at nandyan pa rin na kung saan ang ating nilalapitan. Sa panalangin ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Diyos ng pag-ibig, Diyos na umiibig at Diyos na merong malasakit sa tao. Kaya nga sa sitwasyon na ito na mga minamahal, mag-ibigan tayo. Tingnan natin ang ganitong mga sitwasyon na kung saan ay nandun. Yung ibinibigay ng Diyos na opportunity. Kanino? Sa mga mayroon. Sa mga nakakaangat ng buhay. Sa mga nanunungkulan. At kung yung mga naghihirap sa ganitong sitwasyon ay sila'y nakakaramdam ng pakikiisa at pagtulong sa mga naapektuhan, di lalo't higit na merong magagawa ang mga nakakaangat sa buhay. Kaya nga, every time that we have this kind of situation, saan man tayo naroroon,
The Lord is providing the opportunity to come unto Him in prayer, to come and requesting the Lord Jesus Christ to be with us, to guide us and to help us on how we can likewise extend also our solidarity and helping hand and compassionate heart to those being too much affected by this recent typhoon Ulysses, and indeed in this time of global pandemic, we have to live by love. By the love of God in Jesus Christ, because through this love, we can indeed live to the fullness with our manifold manifestation of love to others. Kaya nga ang sinasabi ni John sa talatang 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yan hong verse na yan, and of all the verses, so inspirational, encouraging, uplifting, empowering. Alam niyo, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kapag yan ay naiisip natin, nauukil-kil lagi sa ating mga isipan at patuloy na nagiging marubdob sa ating mga puso. Tinitignan nga natin sa ganitong sitwasyon, nangyayari ito sapagkat mayroong layunin ng Diyos. Merong ipinapakita ang Diyos at merong ang Diyos nais na ipagawa sa atin. For us to extend that love to our fellow human being. Ating mga neighbors, hindi man tayo makarating doon sa Bicol region, hindi man tayo makarating dyan sa Marikina at sa iba pa, sa pamagitan ng ating malasakit panalangin, sa pamagitan ng anumang kaparaanan ng ating pagpapalakas sa ating mga kababayan, nakakatulong tayo sa abot ng ating makakaya sa gabay at tulong ng Diyos na ito. Kung ang Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo unang umibig, nagpatawad, naglinis ng ating mga kasalanan, tumutugon sa lahat ng ating mga pangailangan sa araw-araw. Hindi ho ba maaari din tayong makagawa ng kabutihan? Kapahayagan ng ating pagmamahal sa Diyos, ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at kaluluwa. Gayon din ang ating pag-ibig sa sarili natin, papilya natin, at sa ating mga kapwa. Yan ay magsisilbing inspiration natin. A continuing inspiration and challenge sa iyo, sa akin, at sa lahat sa atin. That's why we have to move on. Never quit.
but to continue to live within the bounds of the sovereignty and guidance of the Lord Jesus Christ, upang maparangalan ang kanyang ama at gayon din ang ama maparangalan ng bugtong na anak at gayon din ang bugtong na anak. Maparangalan tayo na nagpaparangal sa Diyos Ama at Diyos Anak. Kaya nga po sa talatang 11, ayon sa sinasabi nga ni John, mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Yan, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos. And of course, ang Diyos ay nais din niya ng ating pag-ibig sa Kanya sa ating kapwa ay nakapagdudulot din ng kadakilaan sa pinanggagalingan ng pag-ibig na ito na dumadaloy sa atin. Kaya napakahalaga ang mag-ibigan sa isa't isa. Magagawa natin yan sapagkat nasa atin siya. Pinapapahintulutan natin siya na nasa sa atin. At dahil siya ay nasa atin at gayon din tayo nasa Kanya, diyan nararanasan natin yung nagpapatuloy tayo tungo sa pagiging ganap at dalisay ng Kanyang pag-ibig na dumadaloy sa iyo, sa akin at sa lahat. Di ba ang sarap ang umibig? Di ba ang sarap ang iniibig tayo ng iba? Kaysa yun, merong galit sa atin. Kaysa yung meron tayong kinagagalitan at kinapopotan. Wow, ang pag-ibig na ito ng Diyos. Tunay nga naman nagpapalaya sa atin. Wow, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tunay nga naman na yan ang nag-aayos sa atin. At wow, ang pag-ibig na yan, ang siyang nagbibigay sa atin na kung saan ay nagiging versatile tayo, jack of all trades. Nagiging innovative tayo, nagiging creative tayo, malikhain tayo. At gayon din ang dahil sa pag-ibig na yan, nakakaranas tayo ng mga katagumpayan. At dahil sa pag-ibig na yan, wow! We are indeed assured of that everlasting, eternal love. Kaya nga sa Diyos kay Kristo Jesus, mayroong forever na pag-ibig. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah. Praise the Lord. At napaka-importante yung sinasabi nga ni John na kung saan sa talatang 13, ganito naman ang sinasabi na nalalaman natin, nananatili sa Diyos
nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Hallelujah at praise the Lord. Ano mang sitwasyon natin, sa buhay natin, nananatili ang Diyos sa atin. At gayon din, na kung saan nandyan siya laging nakamasid, nakatugaygay at tumutulong, nagpapalakas. Sapagkat tunay nga naman na pinagkalooban niya tayo ng kanyang banal na Espiritu na taglay ang kapangyarihan at kakayanan. Para hindi mawalan ng pag-asa, kundi patuloy pa rin na kung saan ay lumalaban sa buhay na ito. Hindi sumusuko, bagkus nagpapatuloy na nasisinagan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't nagpapatuloy din kaakibat na nararanasan ang alab, marubdob na pag-ibig ng Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kung sinasabi man ni Diyan ang mga bagay-bagay na yan, ay kanyang sinasabi sapagkat sila ng mga disciples kanilang nasumpungan, kanilang nakita. At yung kanilang nasumpungan at nakita ay kanilang pinatotohanan na kung saan si Jesucristo na sinugo ng Ama bilang kanyang anak, na bilang tagapagligtas ng buong sanglibutan, ay kanilang ibinabahagi at ipinapatotoo dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig na hindi makasarili, kundi dahil sa pag-ibig na kung saan nag-uudyok o nag-udyok sa kanila, na kung saan ay hindi nila maatim na sarilinin ang pag-ibig ng Diyos at gayon din ang mga ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na iba't ibang ministeryo at misyon. Kanilang pinatotohanan, binahagi at natatamasa natin yan, katulad ngayon. Kaya nga, sa talatang 15, ang nagpapahayag na si Jesus, si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Kanya we need to express that love. We need to put into practice the spirit, the meaning, the expectations and demands of that great love of God in Jesus Christ within the bounds of our continuing, remaining, and abiding with Jesus Christ and His words, and simultaneously in the context of which we indeed manifest this eternal love of God to other people, this so-called agape. Ang makadiyos, makalangit na pag-ibig ng Diyos. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Yan ang sinasabi sa talatang 10 ng kalahati ng bersikulo. At yung kalahati pa, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. What an intimate relationship with Jesus. Even His Almighty God, gayon din ang Kanyang intimate relationship sa atin. Dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig. Kaya nga ho, kapag tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, totoo yung sinasabi ni Diyan. Sa talatang 17 na kung saan ganito ang pagkakasabi, ang pag-ibig ay nagiging ganap. Kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito. Kaya nga naalaala natin yung sinasabi nga ni Jesus. Baging sa mga Maria nung nabuhay na maguli si Jesus. Gayon din sa mga disciples nung nasa storm sila. Gayon din nung siya'y napakita sa kanila. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sumain niyo ang kapayapaan. Kaya nga sa daigdig na ito'y daigdig sa sanglibutan. Maraming nangyayari sa sanglibutan. Hindi tayong pipili kung anong mangyayari sa sanglibutan, lalo na sa kalikasan. Pero sa gitna na nandito tayo sa ganitong daigdig, na maaring mayugyog ang ating pananampalataya, kaya na kailangan na naihahanda lagi ang ating mga isipan at puso at buhay? Yes. Upang sa ating paghahanda, na patuloy na nakamasid, nandun man nakaumang ang takot, pero napaglalabanan natin sapagkat we know how to face it. We know how to deal with it. And we know what precautionary measures that we need and we ought to do. At naniniwala tayo that God with us, the Emmanuel. Naniniwala tayo na sa kalagitnaan ng takot merong nagbibigay ng kapanatagan at kapayapaan. Very much always willing and willing to be with us, helping us, encouraging us, and letting us with His help for us to arise again. Sa bawat sitwasyon nararanasan natin. Kaya nga doon sa talatang 18, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig. Sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino man natatakot. Sapagkat ang tunay na sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya nga tayo ay magsilbing overcomers ng anumang klase ng takot. Kung may pag-ibig tayo sa Kanya, kung tayo kaugnay sa Kanya, di dapat tayo matakot. Kung may takot man, na paglalabanan natin, na pagtatagumpayan natin.
naniniwala tayo na meron pong tutulong sa atin. Hindi nang iiwan, kundi laging nakaalakbay sa atin. Kaya nga sa talatang 19, ang sinasabi ni John, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Napakahalaga yan. Dapat natin alalahanin lagi. At sa talatang 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Yan ang tanong. At sa talatang 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya nga ho, patuloy tayong mag-ibigan sa isa't isa. Samantalang patuloy din natin na iniibig ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Lalo na sa mga sitwasyon katulad nito na pinagdadaanan natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay atin pong tunghayan, mga kapatid, na kung saan ay magbe-birthday sa araw na ito. Kahapon wala tayong Radon Ministry, pero nabati ko na sila nung nagkaroon na ng internet. Ang mga birthday celebrants natin ayon sa nakaabot sa himpilan ng Ride on the Ministry, ang ating kapatid na Vilma Valencia. Yes, ito po ay asawa ng DSE Reverend Dominador Valencia ng South Zambales District sa ilalim ng West Middle Pack of the EMC Incorporated. At sila po nakabase dyan sa San Esteban, San Antonio, Zambales. Vilma Valencia, birthday niya ngayon. At gayon na kapatid na Rosel Soriano ng Kabarugi sa Quirino. At gayon din ang kapatid na Shaira Kitty Abuluza Nilad ng Dagupan na Isabela. At gayon din ang kapatid na Zelina Vera ng Samat Isabela. At gayon din ang kapatid na Gilly Cosilit, Mercy Munar Ramos, Abdullah Said, Engineer Pedro Tangonan Senior, kapatid ng aking ama ito. At gayon din ang Michelle Ann Tangonan Lingayo. Ang mga nasabi kong yan ay mula sa San Mateo Isabel. At gayon din ang kapatid na Edgar Lingkudo ng Makati City, Metro Manila. At ang kapatid na Beverly Karaig ng Kalayaan, Laguna. At gayon din ang kapatid na Dr. Ferdinand Romano ng Wesleyan University, Philippines, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At siyempre, lahat ng mga magbe-birthday sa araw na ito ay binabati po natin, pinapanalangin natin. Kasama ang mga sanggol na kung saan ay ipinanganak sa araw na ito. Kaya samahan niyo ako sa ating panalangin sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nakikiisa sa birthday ng mga kapatid, Panginoon, na natukoy. Saan man sila naroon, Panginoong Diyos, at maging lahat ng mga may kaarawan sa araw na ito sa iba't ibang dako sa Pilipinas at gayon din sa ibang mga bansa. At ang mga sanggol, Panginoong Diyos, na ipinanganak sa araw na ito. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sila po ay inyong personal na katagpuin sa kanilang kalagayan, Panginoong Diyos, at sila'y dulutan, Panginoon, ng inyong pagbati, pagbibigay ng kagalakan. At Panginoong Diyos,
ay inyo pong pakinggan ang kanilang mataos na paglapit sa inyo na nagpapasalamat at nagtatalaga muli ng kanilang mga buhay at pamilya at pinagkakabalaan sa araw-araw. Aming Diyos, aming Ama, pagpalain mo silang lahat. Marami pang darating na mga birthday taon sa kanila, O Diyos, na kanilang may celebrate na punong-puno ng katagumpayan, ng pagpapasalamat, pagtatalaga ng kanilang mga buhay at gayon din, Panginoong Diyos, na punong-puno ng kasaganaan at gayon din ng maayos na kalusugan at buhay pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoon. Lord Jesus Christ, pagpalain mo rin ang mga sanggol na pinanganak sa araw na ito saan man sila naroon. Sila, Panginoong Diyos, ay lumaki na mayroong takot at pananampalataya sa inyo. At pangunahan at pagpalain ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan, O Diyos. At ang mga sanggol na ito ay magkaroon ng bright future sa darating na mga panahon. Aming Ama, ito po ang aming panalangin para po sa lahat ng birthday celebrants, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon at atin pong batiin sila sa pamagitan ng awit. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, happy birthday sa inyong lahat. Na kung saan ay nagbe-birthday ng inyong kaarawan sa araw na ito, at patuloy po na kayo po ipagpalain ng Panginoong Diyos sa araw-araw at sa tuwi-tuwi, at palapakan po natin lahat po sila ng mga birthday celebrants. At dinirechir natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah at praise the Lord, at tayo po ay dumako sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito. Yes, ating pong ipinapaabot ang ating pakikisang damdamin sa lahat ng mga pamilya na kung saan ay
Yumao ang kanilang mga minamahal sa buhay dahil sa COVID-19. Yes, na kung saan ay meron pong total deaths sa buong mundo kasamang Pilipinas, 1,298,544 at tayo po ay tunay nga naman ang Diyos ay napakabuti. And of course, we continue also to extend our manifold solidarity of sympathy and prayer to the Pascasio family, for the passing away of Deaconess Amy Pascasio dyan sa bandang Isabela. Sila po ay mula sa United Methodist Church. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nakikisa sa lahat po na kung saan ay nasawi ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa COVID-19 o kaya sa iba pang mga kadahilanan, Panginoong Diyos, at gayon din po sila na namatayan dahil po sa pangyayari ng kalamidad. Panginoong Diyos, kami po ay nakikisa sa panalangin at pagsimpatya sa kanila, O Diyos, na sila po'y abutin sa kanilang kalalagayan, Panginoong Diyos, nang may patalos, Panginoon, sa kanilang mga puso at isipan, O Diyos, ang inyong walang patid na mapagkalinga, na pag-ibig, Panginoong Diyos, at gayon din ang kasapatan ng inyong biyaya, ng iyong banal na Espiritu na kalakasan, kailangan po nila lahat, Panginoon, at manatili sa kanilang mga isipan at puso, Panginoong Diyos, ang pangako mo na mga salita, na hindi mo sila pabayaan, iiwanan man, at gayon din, Panginoon, ang pangako mo na meron pong pagkabuhay na maguli, at gayon din, Panginoong Diyos, ang buhay na walang hanggan. Patuloy, Panginoon, bless mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos, and unto the hands, O Heavenly Father, we indeed commit and entrust lahat po ng mga katawan, espiritu at kaluluwa ng bawat yumao dahil sa COVID-19 at sa iba pang kadahilanan, Panginoon, sa inyong pangangaruga, paghahari sa kanila, diyan sa iyong kaharian, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ho na kung saan ay ayon sa prayer request as per uploaded in the Facebook account of beloved Reverend Ephraim Guerrero of the United Church of Christ in the Philippines. Yes, na kung saan ang kanyang asawa ay nasa pagamutan at ito ang kanyang mensahe. Since Friday, November 6, my wife, Sister Hermes, has been at the Philippine General Hospital dyan sa bandang Manila due to a lingering illness. She's now on life support system. May we ask for your prayer support for healing, strength, and comfort for God's perfect will. For those who wish to send voice and video messages, prayers, and greetings, you may access www.herminia.org. For those who have posted already, thank you so much. We appreciate your efforts of love and care. We take time to read or letting her hear this when she's awake. God bless you po. Yan ang message, prayer request ng kapatid Reverend Ephraim Guerrero ng United Methodist United Church of Christ in the Philippines. Minsan ay nakasama ko yan sa Board of Trustees ng yung pinaka-radio station ng National Council of Churches in the Philippines. Nakabase doon sa bandang Dumaguete City, Negros Oriental, Visayas. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat,
Talos po ninyo at dinig ang prayer request ng aming kamanggagawang Reverend Efrain Magirero ng United Church of Christ in the Philippines, na kung saan, Panginoong Diyos, ang kanyang minamahal na asawa, kapatid na Hermie, ay nasa Philippine General Hospital. Dalangin po namin, O Diyos, ng sama-sama, na kung saan ang kapatid na ito na nasa banig ng karamdaman, Panginoong Diyos, ay patuloy mo na pagpalain, katagpuin ng personal at gayon din ang kanyang buong pamilya. At marapatin niyo, Panginoong Diyos, ang kahilingan na kung saan para po sa kalubusan ng inyong pagpapagaling at pagkakaloob, Panginoong Diyos, ng iyong biyaya, ng nagpapatuloy na kalakasan at kalinga, Panginoong Diyos, na kailangan niya sa panahong ito, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, na sila po'y umaasa sa iyong ganap na kalooban at panahon, Panginoong Diyos, na kung saan ang kanilang kahilingan ay matutugunan, Panginoong Diyos. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang Philippine General Hospital sa mga frontliners, facilities, medicines, Panginoong Diyos, at gayon din sa mga pananalangin at mga mensahe sa pamagitan ng anumang kaparaanan, Panginoong Diyos, aming Ama, ay magkalakip-lakip lahat ng mga ito upang mapalakas at sa madaling panahon, O Diyos, ay tuluyan ng gumaling at makarecover ang kapatid na Hermie, at gayon din, Panginoong Diyos, na ang kanyang kalusugan at pangangatawan ay maayos, Panginoon. Lord Jesus, kung ano man ang kanilang financial needs sa panahon na ito ng pamilya Guerrero, Panginoong Diyos, ay matugunan, Panginoon. Sapagkat ang pamilyang ito, Panginoong Diyos, ay pamilya ng manggagawa. Sa pangalan ni Jesucristo, yan po ang panalangin namin sa kapatid na yan. At gayon din, Panginoong Diyos, ang sinasamo din namin ng mga iba pa na merong mga pinagdadaanan din na mga karamdaman na nangangailangan, Panginoong Diyos, ng kalunasan ng kanilang mga kalalagayan, Panginoon. Katulad po ng asawa ng kapatid na Raquel Talavera Abanador ng Balanga City, Bataan, Panginoong Diyos, na kung saan noong nakaraang 2018, Panginoon, ay na-stroke. Pero dalahin po namin, O Diyos, ang patuloy mo na pagsubaybay, pag-iingat at pagkakaloob ng ibayong kalakasan at kalusugan para sa kapatid na ito. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Jerry Roberts dyan sa bandang West Virginia, United States of America. Dulutan din po ninyo, Panginoon, ng total healing and recovery, good health and wellness. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Reverend Rodolfo Hentalian ng Palawan, Panginoong Diyos, patuloy din po na pagpalain niyo siya ng malusog na pangatawan at lubos na kagalingan, Panginoon. At gayon din po ang kapatid na Joel Dantes Emerito Barrientos dyan sa bandang Dinalupihan na Bataan, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat, pagliligtas at pagkakaloob, Panginoong Diyos, ng kalunasan sa kanilang mga pinagdadaanan na sakit, Panginoon, ay loobin mo, Panginoon. Gayon din ho, Panginoong Diyos, ang fast recovery at gayon din, Panginoon, ang mapaayos ang kaliwang mata ng Reverend Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church, San Luis, Pampanga, na kung saan ay dumaranas din siya ng diabetic retinopathy. Umasa kami, O Diyos, na makamtan niya ang kanyang kahilingan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo siya, gayon din ang kanyang ministeryo at gayon din ang kanyang buong pamilya, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Nore Bibat dyan sa bandang Cebu, Visayas. Lord Jesus, patuloy po ninyong nakatagpuin ng kapatid na ito sa kanyang pinagdadaanan, nakaramdaman, and may you provide a complete healing and recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos. At gayon din po, Panginoon, ng kapatid na Vicky Angeles
Andyan sa bandang Ace Hospital ng Quezon City, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang kapatid na ito ng madulutan, ng lubos na kagalingan, recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos. At umasa kami na maibsan siya at magpatuloy, Panginoon, na sana po ay maging maayos na ang kanyang kalusugan at matugunan din ang kanilang pangangailangan. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Evelyn Rosalia Castillo ng Solano, Nueva Vizcaya. Talos din po ninyo, O Diyos, ang kanyang pinagdadaanan. Para patin nyo na maging maayos po ang kanyang kalusugan at kalalagayan, Panginoon, gumaling siya ng tuluyan. Ang kapatid na Remigio Nunan ng Sito Balanga, Bataan, nandyan sa bandang Home Care Center sa Quezon City. Patuloy din po, Diyos, na inilalapit namin na inyo pong patuloy na samahan ang kapatid na ito at gayon din sa mga umasikaso sa kanya at gayon din ang kanyang buong pamilya at malunasan ang kanyang kalagayan, Panginoon, tungo sa maayos na kalusugan at buhay at tuloy-tuloy na paggaling, Panginoon. At gayon din ang kapatid na Lady Lacandason ng Marilao, Bulacan. Patuloy po namin ay pinapanalangin siya na pagkalooban mo, Panginoong Diyos, ng iba yung kalakasan at kagalingan at pagpalain ng kanyang buong pamilya. At gayon din po, Panginoon, ang kapatid na Baby Akira Joy Magat, Jocelyn Sagan, Lisondra, Charito Grabino at Lucy Enriquez dyan sa bandang Mindanao, Panginoon. Tuloy din po nakatagpuin niyo ang mga kapatid na ito at dulutan sila ng kalusugan at maayos na pangatawan at gayon din nakagalingan sa kanilang mga pinagdadaanan na karamdaman. Gayon din ang kapatid na Lali Sibedo ng Project 7, Quezon City, Merla Sembrano ng Imus City, Cavite. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang dalawang kapatid na ito nang sa gayon ay sila'y fully recovered sa anumang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, na karamdaman, Panginoong Diyos. Palain mo sila, ang kanilang pamilya, at gayon din ang kanilang mga pinagkakabalahan. Gayon din ho, aming Ama at aming Diyos, ang kapatid ng Lemister Leonora Dato, na kapatid na Jaime Reyes, at gayon din ang kanyang mga kakilala, Karina Roman, dyan sa bandang Los Angeles, United States of America, Binter de O'Connor at Faustino Bong Silva ng Abukay, Bataan, at gayon din ang kapatid na Rogelyn Liaban, Panginoong Diyos. Ang mga naturang mga kapatid na ito, Panginoon, ay dulutan din po ninyo ng patuloy na kagalingan at maayos na kalusugan, Panginoon. And may you provide, O Heavenly Father, including their financial needs sa lahat po ng mga merong karamdaman, pati na, Panginoong Diyos, sa mga hindi naming kakilala, mga laman ng mga pagamutan, Panginoong Diyos, saan-saan man dako sa buong mundong ito. Ang mga iba nasa loob ng tahanan, Lord Jesus, sila po'y biyayaan mo ng kagalingan at kalakasan. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang total cases ng COVID-19 sa buong mundo, kasamang Pilipinas, na pumalo na po ng 53,071,371, Panginoon. Na sila ay nasa loob ng mga pagamutan, quarantine facilities, ang iba ay nasa tahanan, na kung saan sila inaarugan ng kanilang pamilya at gayon din, Panginoon, ng mga medical essential frontliners. Lord Jesus, pakinggan po ninyo ang panalangin, panaghoy ng lahat ng mga spiritual prayer warrior, frontliners ng mga churches sa pangunguna ng mga manggagawa at mga laiko, Panginoon, anumang denominasyon, katulad po ng aming ginagawa sa ngayon. Lord Jesus, pinakikiusap po namin ng total healing and recovery, good health and wellness, para po sa kanilang lahat, Panginoong Diyos, ay makapangyayari, Panginoon, at malubos na sila'y makarecover, O Diyos, the soonest time. Palaay mo rin ang kanilang mga financial need. Palakasin ang kanilang mga pananampalatay at spiritual na buhay, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, we include all the frontliners, Panginoon, anuman hanay, Panginoong Diyos, maging sa mga uniform personnels,
sa mga nanunungkulan at sa lahat po, Panginoong Diyos, dalangin po namin na pagpalain, protektahan, ligtas at patuloy na kasangkapanin ng kanilang mga paglilingkod sa bayan at gayon din sa mamamayan, not only the Philippines but throughout the whole world. Lord Jesus Christ, yan po ang aming mga panalangin para po sa kanilang lahat, O Diyos. Gayon din na lubos ang aming pagkapasalamat, Panginoon, sa patuloy na araw-araw, pag-iingat at pagliligtas mo sa amin. Gayon din ho, Panginoong Diyos, salamat po ng marami sa lahat po ng total recoveries ng buong mundo kasamang Pilipinas na umabot na po ng 37,186,698, Panginoong Diyos, dalangin po namin na kung saan sila po ay inyo pong pagpalain at inyo pong pakinggan ang kanilang mataus-pusong pasasalamat pagwalhati sa inyo dahil po sa sila'y nakaranas ng recovery mula sa kanilang dinaanan na COVID-19, Panginoong Diyos. At sila'y makamumuhay na ng malaya sa COVID-19 at nawa, Panginoong Diyos, huwag na pong manumbalik ang virus na ito sa kanilang katawan, kundi tuloy-tuloy na maayos pong kanilang kalusugan. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya, Panginoong Diyos, na kinabibilangan at kanilang mga pangailangan sa araw-araw. O aming Ama at aming Diyos, salamat po sa lahat po ng inyong mga kinasangkapan. At umasa kami, Panginoong Diyos, ng iyong pagkapala patuloy na makamtan nila. O aming Ama at aming Panginoon, dalangin po namin ang bansang Pilipinas sa kabuuan, na kung saan ay dumanas po magpahanggang sa ngayon ng sunod-sunod na mga bagyo, Panginoong Diyos, at marami po sa kanila na sa kalagitnaan ng kalamidad, Panginoon. Mga iba nasiraan ng tahanan, maraming mga istruktura, Panginoong Diyos, na apektuhan, mga daan, mga transportation at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga linya ng kuryente, internet at gayon din, Panginoon, maraming bumagsak na mga kahoy, nagkaroon ng mga erosyon sa mga kabundukan at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay may mga namatay din at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay marami ho ang nagugutom sa panahon na ito dulot ng kalamidad na ito. Lord Jesus Christ, ang laganap na nalubog, Panginoong Diyos, baha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, lalo na dyan sa Marikina City, gayon din sa bandang Laguna, bandang Quezon, sa Bicol Region at gayon din sa iba pang mga lugar, pati Bulacan at gayon din Isabela, meron ding mga baha at gayon din sa iba pang mga lugar, Panginoong Diyos, sa Luzon. Lord Jesus Christ, dalangin po namin na sila po'y palakasin mo ang kanilang loob, ang kanilang pananampalataya, na hindi sila mawalan ng pag-asa, Panginoong Diyos, at sila ay magpatuloy na lumalaban sa buhay na ito, Panginoon, na ikaw ang siyang nangunguna at gumagabay sa kanila, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na sila po'y makaahon sa kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan, Panginoong Diyos, sa kawalan ng hanap buhay, sa kawalan ng ari-arian. Panginoon, tulungan mo sila na maitayo muli ang kanilang mga tahanan, na matugunan ng anumang klase ng kanilang pangailangan, Panginoong Diyos, sa panahon na ito. Lalo't higit, Panginoon, na hindi po mawala ang kanilang pananampalataya at pananalig sa inyo, O Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, patuloy po na kasangkapan ninyo ang aming pamahalaan sa kanilang pagtugon sa pamagitan ng liderato ng aming presidente at sa lahat ng mga kagawaran, ahensyas, sa mga rehiyon at gayon din sa mga lalawigan, munisipalidad at mga syudad, Panginoong Diyos, at mga barangay, Panginoon, na magkalakip-lakip, Panginoong Diyos, ang anumang hakbangin upang matungkol mo na maahon, Panginoong Diyos, ang mga kapatid na ito na masyadong sinalanta ng bagyong nakaraan at gayon din ang bagyong katatapos lamang na Ulysses, Panginoong Diyos.
O aming Ama, i-provide mo ang financial need. I-provide mo, Panginoong Diyos, ang kanilang makakain, ang shelter at gayon din, Panginoon, ang kagamitan. At umasa kami, Panginoong Diyos, na huhupa ang baha at magiging maayos ang kanilang sitwasyon at sila makapamumuhay muli, Panginoon, na maayos at sagana, Panginoong Diyos, samantalang sila at kaming lahat naghahanda sa pagdating ng panahon ng Adbyento at panahon ng Kapaskuhan. Tumasa kami, Panginoong Diyos, na lahat ng maaring makatulong sa panahon na ito, mga may kaya, mayayaman, mga institusyon, NGOs, sa gobyerno man, international aids at gayon din, Panginoon, sa kapiranggot na maaring maitulong ng bawat isa sa gitna ng kawalan. O Diyos, magkalakip-lakip ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, upang sa ganon ay makatugon sa pangangailangan ng aming mga kababayan. Lord Jesus Christ, ingatan niyo at protektahan lahat po ng mga kinakasangkapan ninyo. At salamat po sa kanilang mga buhay at serbisyong totoo na kanilang ipinaglilingkod sa bayan at sa mamamayan, Panginoong Diyos. May you continue to bless them and use them mightily, O Heavenly Father. Panginoong Diyos, with all the different problems sa Pilipinas, Panginoong Diyos, dalangin po namin ang kalutasan ng mga ito sa problema ng illegal na droga, sa problema ng mga krimen, gayon din sa mga terroristic acts, gayon din sa larangan ng insurgency, sa larangan ng katiwalian, poverty, at marami pang iba, Panginoong Diyos, including this ongoing global pandemic coronavirus disease 19, Panginoong Diyos. Lahat po sana ng mga ito ay magtagumpay ang mga hakbangin at ginagawa, Panginoong Diyos, sa kasalukuyan at maging sa mga darating pang mga araw at panahon. At umasa kami, Panginoong Diyos, na ito ay hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa, sa buong mundo, Panginoon. We pray for peace, we pray for justice, we pray for righteousness, and we pray for spiritual revival and reawakening, Panginoon, sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng bayan, sa lahat ng dako, sa buong mundo, Panginoong Diyos, kasama ang kalikasan, himpapawid, karagatan at lahat, Panginoong Diyos, walang labis, walang kulang. Lord Jesus Christ, prepare us for tomorrows. Prepare us, O God, for another challenging situation sa buhay namin, Panginoon. May you indeed be with us always, O Heavenly Father, in Jesus Christ, providing us the necessary needs that we need, Panginoon, sa araw-araw. Tulungan mo kami na malutas ang aming mga problema, pangangailangan ng aming mga pamilya, at gayon din sa mga walang trabaho, at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat ng nangangailangan sa panahon na ito. Mga pamilya, mga parents, mga estudyante, mga guro, at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga mangangalakal, mga drivers, mga magsasaka, mga mangingisda, maggugulay, at lahat, mga nagtrabaho, mga nagbibusiness, at lahat po, Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, sa kabuuan. At ibinabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasalamat, pati na, Panginoon, ng iyong patuloy na pagpapalat, pag-iingat at pagliligtas sa lahat po ng kabahagi ng gawain na ito ng Ride On the Ministry Episode 232, Panginoon. Sa lahat ng bawat nakikinig, nakikipanambahan, nagpupuri, nananalangin, Panginoong Diyos, mga nag-comment, nag-like, nagpa-follow sa page at gayon din sa mga nag-share ng episode, hindi lamang ang episode na ito, kundi sa lahat ng mga nakalipas na mga episodes at maging sa mga darating pang mga episodes.
Salamat po at patuloy po na sila pagpalain, ingatan, pagtagumpayin ang kanilang mga buhay at pamilyang kinabibilangan at maging ang kanilang mga paglilingkod, mga hanap buhay at gayon din na matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at gayon din na sila'y lagi hong maayos at malusog ang kanilang mga pangangatawan at kalusugan. Lord Jesus Christ, yan po ang aming panalangin at pakiusap. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa Panginoon. Palapakan po natin lahat po ng mga recoveries ng COVID-19. Palakpakan po natin sila lahat. At gayon din po ang lahat po ng mga kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa laban natin sa panahon na ito. Palakpakan po natin including you and me and all frontliners at mga nananungkulan at bawat mamamayan. Yes. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din napatuloy natin po at purihin at sambahin at palapakan natin, walhatiin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos Ama sa pagmitan ng Jesucristo at gayon din patuloy na pagkilos ng kanyang banal na Espiritu. Yes, palakpakan po natin siya. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang lahat po ng mga kapatid natin na kung saan ay nagpaabot po ng kanilang mga comment. Yes, basahin po natin ang kanilang mga comment habang inihanda po natin ay kumusta po mga kapatid? Sa mga kaidakon naroon, kumusta ho bang inyong kalagayan sa ngayon? Sa gitna itong nangyaring bagyo ng Ulysses, kayo ho ba ay nabaha? Kayo ho ba ay talaga naman nakaranas ng hindi nyo inasahan na karanasan? At kumusta ang kalagayan nyo ngayon? At maulan pa ba dyan? At humahangin pa rin pa dyan? At natutugunan ba ang inyong mga pangailangan sa araw-araw? Kumusta ang inyong mga health? Kumusta po ang inyong mga pinagdadaanan sa panahon na ito? At sinasabi ng ating Ride On Ministry sa bawat isa atin ay God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. And be kind to others always. To God be the glory always and forever at amen and amen. Yes, purihin natin Panginoong Diyos at ngayon ay kasama po natin ang ating kapatid na Reverend Gilbert D. Pasqua, yes, ng United Methodist City Temple dyan sa City of Cabanatuan ng Nueva Ecija. And shout out to dyan sa Nueva Ecija, Cabanatuan City. God bless Pasqua family, of course, in ministry and leadership to the church and society. Palakpakan po natin sila. Hallelujah, amen. Ang kanyang comment ay Good AM Bishop, God bless po, watching from UMCT, Cabanatuan City. Yes, thank you very much and same to you all dyan. At pagpalain ka't ingatan ng ating Panginoon. Good morning at gayon po muna sa ating kapatid Melia Garibay Loresco. Kumusta kapatid? Kumusta ang pamilya mo at kumusta kayo dyan sa bandang Kalasyaw, Pangasinan, at kumusta ng ating church niyan sa Kalasyaw at pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Please extend my regards to all of you and God bless Loresco family at palapakan po natin sila lahat dyan. Yes. Ang kanyang comment ay hello po, good morning. Yes, hello po, hi at good morning po sa inyo at salamat po. At ganyan po lang sa ating kapatid na Dapan na Digonis Ruth Tumikos ng Magoong United Methodist Church, Bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. Yes, kumusta kayo lahat dyan at God bless ang kabon ng Mindanao at gayon din Tumigos family and your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning po Bishop Litangonan and God bless. Yes, thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo dyan at gayon po lahat sa ating kapatid Imelda Engana. Yes, kumusta kapatid at kumusta ang buong pamilya mo at kumusta ang sitwasyon niyo dyan mula dyan sa bandang City of Caloocan, Metro Manila. Tama ba po kapatid na Imelda? At shout out to you at palapakan po natin ang pamilya Engana. Yes, purihin natin ang Panginoon Diyos at sila po ay kanib po ng Luke 4:18 Methodist Church dyan sa bandang Sabarte Road, Cornel Yacal Street ng Camarin, City of Caloocan, Metro Manila. Yes, purihin ang Panginoon at ginimulan sa ating kapatid Daisy. Ayan, sa kanyang comment. Yes, good morning po Bishop and God bless po. Watching from Caloocan City. Yes, thank you very much at kayo po lahat po sa inyo dyan at ginimulan sa ating kapatid na Daisy Ate Guzman. Kanib po ng
Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, and shout out to you at God bless the Guzman family. Palakpakan po natin siya lahat dyan. Ang kanyang comment ay good AM po. Pong Lito Tangonan, Ate Jean, God bless, ride on the ministry and your family. Yes, thank you very much and same to you all dyan. God is with us during Typhoon Ulysses and He cares for us. To God be the glory. Thank Lord. Amen, amen, amen. Yes. Amen sa Panginoong Diyos. At tunay nga naman napakabuti ng ating Panginoon. Thank you very much for that comment. At good morning din sa inyo at pakaingat po kayo lagi. At ganyan mo na sa ating kapatid Tapan. Yes, Ray Hero. Yes, kumusta ang kalagayan nyo dyan sa bandang magsaysay ng Bambang Bayumbong, yes, Bayumbong Nueva Vizcaya. At shout out lobby dyan at God bless Kirol family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment say good morning Bishop. Yes, thank you very much. At gayon po lahat po sa inyo dyan. Good morning at pag-iit kayo lagi. At gayon po na sa ating kapatid na kumaring Lenden Alsaga ng Sito Malabon ng Metro Manila. And shout out love you at God bless Alsaga family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning Bishop Tangon and family. God bless. God is good all the time. Yes, salamat po at good morning po sa inyo lahat. Pakaingat po kayo dyan. At ganyan mo na sa ating kapatid na Teresita Herman. Yes, kumusta kapatid? Kumusta ang Baguio City? Kumusta ba ang naging epekto ng bagyong Ulysses dyan? Pakaingat po kayo at shout out dyan at God bless Herman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po Bishop and family. Ingat po tayo. God bless po with 3 emoji of prayer. Thank you very much. At kayo po sa inyo, pakaingat po kayo dyan at good morning. At ganyan mula sa ating kapatid na Vilma Domingo, kanib po ng Pansol Methodist Church dyan sa bandang Pansol Diliman na Quezon City, Metro Manila. At shout out to you at God bless Domingo family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Ang kanyang comment, good morning po. Yes, thank you very much. At kayo po lahat po sa inyo dyan. At ganyan mula sa ating kapatid na Leonie Bautista Articulo, kanib po ng Diparo United Methodist Church dyan sa bandang Diparo, City of Caloocan, Metro Manila. At God bless you all dyan at shout out to you at God bless Articulo family. Palakpakan po natin sila lahat. Yes. Ang kanya comment, bless morning po Bishop Lito Pangonan. God bless po, stay safe. Thank you very much and same to all of you dyan. At ganyan mula sa ating kapatid na Reverend Rodel Serrano, Administrative Pastor ng Luke 418 Methodist Church dyan sa Sabarte Road, Cornelia Cal Street ng Camarin, City of Caloocan, Metro Manila. Yes, shout out to dyan at God bless Serrano family and of course and ministry and leadership to the church and community. Pangingat kayo dyan at palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Ang kanyang comment say morning po Bishop. God bless po sa Ride on the Ministry and Family. Shalom. Yes. Maraming salamat and same is true lahat po sa inyo dyan. At gayon mo lang sa ating kapatid na Reverend Abet Belias and Don ng God's Heart Mission Methodist Church dyan sa bandang Hala-Hala, Rizal. Yes. Kumusta ang buhay dyan at kalagayan nyo dyan, Reverend Endon? At pakaingat kayo dyan at shout out to dyan at God bless Endon family and of course and ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, God bless po Bishop. Thank you very much and same to you and to your family and to the whole church. At gayon po mula sa ating kapatid na, yes, kapatid na Erlin C. Kayudong ng Davao City, Mindanao. Tama ba ako kapatid na Erlin Z? And shout out to be dyan at pakikat po kayo at God bless kayo ang family and of course your ministry. Mga pinagkakabalan nyo araw-araw, pakiingat po kayo dyan at palakpakan po natin sila lahat sa kabuuan ng Mindanao. Ang kanyang comment ay good morning po Bishop. Thanks for your ministry. God bless po. Stay safe always. Thank you very much. At gayon din po sa lahat po niyo dyan. Good morning at stay safe always. At gayon din ang ating kapatid na, yes, kumusta ka na kapatid na Eunice Passion Galapon? Yes, once upon a time, yes. Way back 1994 to 2001.
nung tayo po naging update si Pastor John sa bandang Dagud Samaritan United Methodist Church, yes, Quezon Avenue ng Quezon City, Metro Manila, yes. Sila po ay nakatira dyan sa malapit sa, yes, sa palengke ng dyan sa bandang Muñoz. At purihin na Panginoong Diyos. Nice to meet you, kapatid na Eunice, and please extend my regards to your supportive and loving husband, at gayon din sa inyong mga anak. Meron na ba kayong mga apo? At gayon din sa inyo lahat dyan sa inyong kinaroroonan. At shout out to lahat dyan sa bandang San Diego, United States of America. Palakpakan po natin sila lahat dyan, Galapon family. Hallelujah at praise the Lord. At ang kanyang comment, God bless po, watching from San Diego. Yes, po rin na Panginoon. At kumusta na ba ang bilangan dyan para sa presidente? At humupa na ba ang struggle dyan? At kasama kayo sa aming mga panalangin dito sa Pilipinas. Nagabayan kayo ng Diyos. At sana'y ang flattening ng curve ng COVID-19 dyan sa kabuuan ng United States of America ay tunay nga naman nahuhupa na. At itong COVID-19 na ito ay the soonest time. Yes, tumatalangin tayo sa Panginoong Diyos na maalis na, mawasak na itong COVID-19 sa lahat ng dako sa buong mundo. Kaya po rin ang Panginoon at God bless Galapon family. Yes, kayo din mula sa kapatid na Oma Inyang at Torres Cruz, kaanib po ng Bethel Methodist Church dyan sa bandang Barangay Magsaysay ng Dinlopen Bataan. And shout out to Bidyan at God bless Torres Cruz family. Yes, palapakan po natin sila lahat dyan. Nagkaroon ba ng baha dyan sa bandang Dinlopen Bataan? At kumusta na? At meron na ba kayong ilaw dyan? Yes, ang kanyang comment, yes, O Lord, in the name of Jesus we pray. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din mula sa ating kapatid na Beatrice Ramos ng Kabakan, Cotabato, Mindanao. Yes, kumusta kayo lahat dyan? At kayo ba'y naapektuhan din ng bagyo? Kumusta ang kalagayan nyo dyan? Kumusta ang kalusugan? At kumusta ng mga pinagkakabalan nyo dyan? At shout out dyan sa kabuuan ng Mindanao. At God bless Ramos family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning po Bishop. Yes, thank you very much. At kayo po lahat po sa inyo dyan. At mula sa kapatid na Leyte Lacandaso ng Marilao, Bulacan. Yes, shout out to you at God bless Lacandaso family. Palakpakan po natin sila. Yes. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po Bishop. God bless your ministry po. Yes, thank you very much and same to you. Pakaingat ka at kayo mong pamilya mo at pagaling ka ng ating Panginoong Diyos. Yes, at gayon mula sa ating kapatid na Lindsay Kayudong, added comment, watching from Davao City. Yes, purihin ng Panginoong Diyos ang kababayan ng ating presidente dyan sa bandang Davao City. Meron pa bang durian dyan, marang at iba pang mga prutas? Hallelujah at praise the Lord. At sana magkaroon ng pagkakataon na makabalik tayo muli dyan sa bandang Davao City ng Mindanao. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din sa ating mga kapatid na kung saan ay magko-comment after this live streaming ng episode 232. At purihin natin ang Panginoong Diyos. At thank you very much. At gayon din mula sa ating mga kapatid na kung saan di man sila nagkaroon ng pagkakataon na sila makapag-type ng kanilang mga comments sa pagkakataon na ito. Pero sila kasama po natin katulad po ng kapatid na Orasan Navarro, kaanib po ng Capitol Methodist Church dyan sa bandang Sito Balanga, Bataan. Yes, palapakan natin ang Navarro family. God bless. Hallelujah at praise the Lord. At kayo din ang kating kapatid na DSE Patricio Pat Ordansa Balay. Yes, ang administrative pastor ng Living Faith Methodist Church dyan sa Princess Orduha, Nara, Palawan. At ganyan ang kasalukuyan na District Supervising Elder ng Banaya, Palawan District sa ilalim ng Palawan Methodist Regional Conference. Shout out all dyan at God bless Banay family, of course, your ministry and leadership to the church, the district and community. Palakpakan po natin sila. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang aking inaanak na Love Alsaga, yes, ng Malabon City, Metro Manila. Palakpakan po natin sila. God bless Alsaga family. At gayon din po ang ating Architect Rod Lagman, ang National Chairman ng National Board of Trustees ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. Yan, sila po dyan nakatira sa bandang Punturin ng City of Valenzuela, Metro Manila. God bless Lagman family and of course your leadership and ministry to date. At gayon din
Ingatan kayo ng Panginoong Diyos at palakpakan po natin sila lahat dyan. Shout out dyan sa bandang Punturin. Yes, Trinity Methodist Church, Valenzuela City, Metro Manila. Yes. At kayo di pala sa ating kapatid na, kapatid na Mary Beth Hilario Ismael, ang kaanib ng Malabon Central United Methodist Church, yan sa Malabon City, Metro Manila. Shout out ulit dyan sa Malabon City. Please extend, kapatid na Mary Beth, ang aking regards, pagbati sa lahat po ng mga kaanib ng Malabon Central United Methodist Church, lalong-lalo na sa iyong mga magulang. Palakpakan po natin sila dyan, Hilario family, Ismail family. At gayon din po mula sa ating kapatid na sa Deaconess Angelita Laporga ng United Methodist Church dyan sa bandang Villasis, Pangasinan. Kumusta kapatid? Kumusta Diakonesa? At kumusta ng buong pamilya mo? At kumusta ng mga pinagkakabalan dyan? At shout out ulit dyan sa bandang Villasis, Pangasinan. At pakiingat kayo at pagpalay ng Panginoon ang kabuuan ng pamilya Laporga. Palakpakan po natin sila lahat. Hallelujah at praise the Lord. At tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Kung kanya't sa pagkakataon na ito ay bati naman natin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Tas natin ang ating kanang kamay. Tignan natin eye to eye ang ating mga binabati dyan. At gayon din lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso kaliwang balikat. Tayo po ay yumuko sandali at tingnan natin sila uli ng eye to eye, face to face na meron pong kasamang napakasarap at napakatamis ng ngiti ng bawat isa sa atin. Praise the Lord at hallelujah. At tayo po ay patuloy nga na magmahalan sa bawat isa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, amen sa Panginoon. At patuloy nga naman na tayo po ay mag-ibigan sa bawat isa. Sapagat yan po ay isa sa napakalagang espiritu at diwa ng ating pagkakapatiran bilang mga anak ng Diyos. Mananampalataya, bahagi ng kanyang church at gayon din ang kanyang kaharian. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos at gayon din sa araw-araw. Patuloy po natin ipanalangin ang ating mga kababayan na kung saan ay sinalanta ng bagyong nakalipas. At panalangin natin sila sa ating moment of prayer, altar prayers sa ating mga pamilya. Huwag po natin silang kalilimutan. At gayon din that we need to continue to comply with the so-called health protocols as per implemented by the Interagency Task Force ng ating pamahalaan. At sa inyo dyan sa ibang bansa, meron din kayong mga health protocols na kung saan ay dapat ninyong gawin, katulad po ng paghuhugas ng mga kamay gamit po ng sabon at gayon din ng pag-disinfect sa mga pinahawakan natin sa loob ng tahanan, naggamit ang alcohol at gayon din kapag tayo po'y lumalabas at meron tayong binibili na essentials. I-observe po natin yung physical social distancing. Minimum of 1 or 1.5 meter away at gayon din na kung saan ay isinusuot natin ang ating face mask at gayon din ang face shield at gayon din na kung saan kapag natapos ng ating pamimili, pag uwi natin ay i-disinfect na naman natin ang ating mga kasuutan at gayon din ang mga packaging ng ating mga binili. Sapagkat importante po ang kalusugan natin. Tunay nga po na health is wealth. Prevention is better than cure. Tama ba ako? At mabuti po yung tayo po yun naiingatan at mahirap pong magkasakit sa panahon na ito. Napakahirap pong ma-hospital sapagkat para bang metro na
napakahirap po ang bayarin at higit sa lahat ay napakahirap po na mahawa ng COVID-19. Kaya pakaingat po tayo araw-araw at patuloy po natin na talagang dumadasal sa Panginoon at nagkikipag-ugnayan sa Diyos at patuloy po na nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. Ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo sa bawat isa sa atin at gayon din ang kanyang patuloy na pagkikipisan, tanglaw at paghahari sa bawat isa mula ngayon at magpakailanman sumaatin lahat. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Lahat ay magsabi ng malakas na amen sa pagkakataon na ito. Yes, ang buong maghapon na ito, bagaman makulimlim pa, ay sana may enjoy natin ang buhay. May we indeed successfully accomplish kung naman ang ating mga gagawin sa buong maghapon at gayon din sa ating buong magdamag muli na pagpapahinga at pagtulong na maging mapayapa, maayos nang magising tayo sa umaga na maluwalhati at ligtas na panibagong at tinatamasa natin ang blessing, kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon with new hope and new life na nagmumula sa Kanya. Kaya nga po mga ka-ride on sa Panginoon sa muling pagkikita sa mga episodes na mga sumusunod at mula Lunes hanggang Sabado, yes, alas 9 ng umaga, araw po ng Linggo, alas 10 at mayroong mga pagkakataon na kung saan ay biglang sumusulpot ang abang lingkod ng Diyos na umaawit for all to be inspired and to be challenged. Sapagkat matindi po ang ating mga pinagdadaanan sa panahon na ito at indeed we continue to be with Jesus, to be guided by Holy Spirit all the way with His truth and life and wisdom and knowledge ay tayo po'y magabayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya may we enjoy the food we prepared dyan sa ating table, and of course, as we partake the blessing of God, may we also remember in our prayer those people na kinasangkapan ng Panginoon na kung saan ay pinanggalingan ng ating mga kinakain. Katulad ng mga fisherman, ng mga magsasaka, ng mga maggugulay at sa lahat ng mga dinaanan. At panalangin din natin na sila'y pagpalain, biyayaan ng ating Panginoong Diyos at pasaganayin ng kanilang mga bukrin, mga palaisdaan at mga gulayan. Yes, at gayon din ang kabuhayan ng bawat isa sa atin. Kaya babay po sa bawat isa at purihin natin ang Panginoong Diyos at sa muling pagkikita. Yes, hallelujah. At praise the Lord sa ating Panginoong Diyos.